forward reverse na motor controlled wiring diagram. So yan mga boss, so simulan na natin, no? So maglagay tayo ng line 1. So i-rotate lang natin yan. Yan, rotate natin. So maglagay tayo ng 1 pin na single pin na ano, circuit breaker, ano. So ito yun. So yan, lagay natin dyan. Nalagay talaga yan boss sa ating circuit, sa ating wiring diagram, no? So meron tayong 1 pin na circuit breaker. So susunod natin mga boss, gagamit tayo ngayon ng push button switch, no? Push button na normally close. So rotate natin, lagyan natin dyan. So lagyan na natin ng ano, action. Pagkatapos ng normally close, so maglagay tayo ng normally open para sa ating forward na switch. Tapos isang normally open din para sa ating reverse na switch. So yan mga boss. So kailangan din natin dyan mga boss ng dalawang magnetic contactor, ha? So ito yung key na yan, yan yung ating mga magnetic contactor. So dalawa yan. Yan. So rotate lang natin. Rotate. Yan. So para gumana yung mga boss, maglagay na tayo dito ng connection. Ito, lagyan din natin yan ng connection. So dahil gagawa tayo ng forward reverse mga boss, so hindi pwedeng wala tayong interlocking, ano? So maglagay tayo ng interlocking. So maglalagay tayo ng interlocking dito. So interlocking, so ng KM1, magnetic contactor 1 at saka magnetic contactor 2. So maglagay tayo dito ng normally open, dalawang normally open. Sorry, normally close boss. Normally close pa lang kailangan natin, no? Dalawang normally close. Rotate natin yan. Rotate. Ilagay lang natin yan dyan. So ang values nito, so ito yung magiging KM2. KM2 yan sa mga boss, no? So normally close yan ng KM2. So ito normally close ng KM3 at KM1. Yan, KM1. So direct natin yan dyan. Yan, baba natin konti, malapit natin konti para matipid tayo sa space. Yan, diretso na yan sa mga A1 ng ating magnetic contactor, na. So dahil push button ng ating gamit mga boss, hindi selector switch. So pag pinost mo kasi yung ating start push button, yung dalawa na yan sa forward sa reverse, so pag pinost mo yan mga boss, pag binitawan mo, mag-open yan mga boss ulit. Hindi yan siya mag-steady na naka-push lang, naka-close. So pag inon mo yan, pinost mo yan, pag binitawan mo, mamamatay din yung motor. So kailangan natin ng holding contact, no? So kukuha tayo dito ng normally open dalawa. So ito na yung dalawang normally open. Ilagay natin dyan. Itong isa dito. So rotate natin. Ito din rotate natin. So ang values nito mga boss, so ito yung normally. So sa yung normally open ng magnetic contactor number 1, kukuha tayo doon. So gagawin natin tong KM1. So ito naman sa magnetic contactor number 2, so gagawin natin tong KM2. So yan mga boss. So meron na tayong holding contact, no? So yan lang yan. Pili natin yan. So dito natin ilagay para medyo maganda tingnan dyan. Tapos diretso na yan boss sa output din ng ating mga switch dyan. Parang naka-jumper lang siya mga boss. Yan. So maglalagay tayo ng line 2 ngayon.
para makumpleto ang ating circuit. Maglalagay tayo ng line 2. So dyan, rotate natin. Pero meron pa tayong ano dyan po sa overload relay. So lagyan natin yung space konti. Yan. So tsaka babago natin yung wiringan, maglagay muna tayo ng ating motor para makakuha tayo ng overload relay, para makuha din natin ang contact ng ating overload relay. So kukuha tayo dito ng 3-piece na motor. Yan. Lagay lang natin dyan mga boss. 3-piece yan na motor mga boss, no? So magkuha natin ng overload relay. Yan mga boss. So dalawang contact ng ating magnetic contactor, no? Kasi dalawa yung ating magnetic contactor, so dalawa yung kailangan natin dito, no? So ito yun. Ito yung KM1 saka yung KM2. Yan. So ilagay lang natin yan dyan mga boss. I-connect lang natin yung mga boss. Usog natin konti para medyo makatipid tayo sa yan. So i-connect natin yung mga boss. Yan. Line 1 to line 1, line 2 to line 2. Meron din dito sa load side. Yan. So, pindutin lang natin yan. So maglalagay din tayo ng sarili niyang circuit breaker, ano? So 3-piece na circuit breaker. Yan. Lagyan natin dyan, taasan natin konti. So yan, line 1, line 1. Ito. Oops, yan. Yan mga boss. Yan. Yan. So yan yung forward natin mga boss, no? So para magkaroon tayo ng reverse, so dahil 3-piece na natin motor, so pagpalitin lang natin yung line 1 saka line 3. So ganito mga boss. So itong reverse natin na contactor, lagyan pa rin natin yan ng line 1 supply. Ito naman sa line 2. Ito naman sa line 3. So adjust lang natin yung line 1 natin, tapos yung line 3. Yan, malapit natin konti. Ayan mga boss. Pero sa output niya mga boss, baliktarin na natin, no? Pero yung line 2, so ilagay natin sa line 2 pa rin. Yan. Line 2 pa rin yan siya. So yung line 1 ngayon, ay yung line 3 ngayon, ilagay na natin dito sa line 1. Tapos yung line 1, ilagay natin sa line 3. Ilagay natin ng space, parang alanganin man makita yung linya. Ganyan. Ito sa baba, ito sa gitna. Ayan, magkakaroon klaro na. Ayan. So ang kulang na lang ay maglagay tayo ng supply, no? Maglagay tayo ng 3 supply kasi 3-piece yung ating motor. Maglagay tayo ng line 1, line 2, line 3. Galing yan sa ating ano, pinaka main na breaker, no? Yan. So pagkatapos nyan, magagamit na natin yung ating line 2 na supply. Kasi maglalagay na tayo dyan na ating overload relay contact na normally close. So isa lang yung gagamitin natin mga boss, no, na normally close na overload relay. So, rotate natin ng ganyan. Yan. So connect tayo dito ng connect tayo dyan. Plus natin konti. Para pugi tingnan ba. So ito, ang values nito ay magiging F. So isa lang naman yan dyan, F natin. So F1 na yan. So connect natin yan sa line E2 ng ating mga magnetic contactor na coil. So yan mga boss, kompleto na ang ating wiring diagram, no? So panda rin na natin. So para
ma-prove natin na gumagana talaga siya. So, play natin. So, iwan natin yung mga breaker. Yan. So, dahil push button, so push natin yung push button ng forward. So, makikita natin gagana yung forward. Yan, may arrow yan, no, mga boss. So, forward. So, pag pinindot mo itong reverse na push button, hindi yan gagana, mga boss. Kasi, nga, dahil sa ating interlocking, no. Kasi, hindi rin naman pwede na mabigla yung motor. Galing pa siya sa forward na ikot, tapos i-reverse mo kaagad, masisira yung ating motor. Yun yung purpose ng interlocking, para hindi siya gagana pag pinindot mo. So, ngayon mga boss, para mailipat natin sa reverse, so kailangan muna natin pindutin yung stop na push button. So, yan, bago natin ma-reverse. Yan. So, same lang din yan mga boss. Pag naka-reverse siya, hindi mo mapapagana yung forward na push button, no? So, need mo pa rin siyang i-stop muna bago ilipat. So, yun mga boss. So, may basic na naman tayong nalalaman, no? So, sa susunod na mga video, lalagyan na natin yan ng mga indicator lights dyan para malaman natin na anong gumana, yung forward ba or yung reverse, o nag-trip ba siya, wala, o ganun. Kasi meron din kasi yan trip boss, yan mag-trip, kahit anong gawin mo dyan, hindi na yan gagana kasi nag-trip na yung ating overload relay. So, kailangan na yan check kung anong dahilan, kung meron bang nasusunod na mga wire o ganun. So, pag naging okay na, so mawala na yung trip na yan, so pwede mo nang ulitin yung proseso. Ayan mga boss, masalam.